Ilang araw pa ang lumipas, si Martina ay nililinis ang carpet sa hallway nang muli ito ang nangyari. Making video on the show. Na-feature na natin ang Japanese ghost hunter na ito sa ating channel. Well, sa bidyong ito ay muli siyang nag-explore sa kilalang haunted house sa Japan. Panoorin.結構狭いですね。紙コップあるな。結構新しくないですか？新しいです。ですよね。さすがにあったかどうかは。耳元喋りますね、最後。ってびっくりした。多分入ったと思うんですね。入りました。ベッドの方からました。ここら辺から、ですよね。割り箸があるな。まあ、見るとこはそんなにないですね。そうですけど。まあ、動物の可能性もあるんですけど、周り森だらけだから。うわ、怖っ、なんだあの服。気のせいですかね。さっきから女の人の声聞こえるんですけど。そんなことないですか？女の人の声近くで聞こえる。違うのか。めっちゃいいですけど。あ、女なのかもしれない、これ。Sa pagsuyod nila ng looban ng bahay ay may nakita silang mga litrato nang biglang may narinig silang kakaiba. 喋った。マジですか？女性の声。聞き取れなかった。写真がもうなんかぐちゃぐちゃすぎるな。年代も人も全部。うわ、家。嘘。あれ？なんすかこれ。家ありました？前回なかったと思います。Nakita mo ba? Biglang gumalaw ang anino ng manika na natututukan ng kamera. マジ？あっち、カメラが心配だ。これ、止め。やべ、震える。確実に出ましたよね、人が出てったっす。どんどん後悔してきました、怖くて。いないですよね。なんか喋ってる。え？聞こえましたね。Nang lumabas sila upang umalis sa bahay ay isang ungol ang narinig nila na nagmumula sa di matukol na parte ng abandoned house. So may multo nga ba talaga sa bahay na ito? O ibang nilalang na ang may kagagawan ng mga ingay at paggalaw ng anino ng manika? Ang anonymous TikTok user na si BV1150 ay nagsasabing nakakaranas siya ng mga makapanindig balahibong paranormal activity sa tahanan nito sa Texas. Ayon pa sa kanya ay talagang intense na ito sa kadahilan ng hindi na siya makatulog nang hindi bukas ang ilaw. Isang gabi nakitulog ang kasama nito upang samahan siya nang makarinig siya ng ingay na nagmumula sa loob ng closet. Hey, get up. Get up. You're here. Listen. Sleep.
close that door. Oh, off the lid. That Ouija board. I'm getting out of this room. I can't sleep in here. This Ginising ni BV11 ang kaibigan nito at binuksan ang closet, ngunit wala namang sino o anuman ang nasa loob. Ang kasama nito ay skeptical at walang pakialam sa mga nangyayari. Well, patunay lamang ang video ng mga katatakotang nararanasan niya. Isang gabi habang mag-isa siya ay nakarinig na naman siya ng ingay na nagmumula sa hallway sa labas ng kwarto nito. Kinuha nito ang cellphone at nag-umpisang mag-record. Sa pagkakataong ito ay makukunan niya ang talagang nakapangingilabot na pangyayari. This might be the last time. Nakita mo ba? Isang strange, bizarrely shaped dark figure ang mabilis na pumunta sa kanya na agaran niyang pagsara ng pintuan. So ano sa tingin mo ito? Totoo bang haunted ang bahay ni BV11? O ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang? Ikaw na ang magpasya. Ang paranormal investigator na Ghost Tech Paranormal Investigations ay inimbitahan na magpalipas ng gabi sa isang 9-year-old ruins of the haunted Priory Chapter House in London, England. Taong 1114 to 1538, ang Chapter House ay isang meeting room at parte ng napakalaking katedral na hindi na nag-i-exist sa panahon ngayon. Ang museum trustee John Hawkes ay naniniwalang isang presensya nagpaparamdam rito. I've always felt that there was a presence here. There was an extraordinary atmosphere. We may be under a road on slabs of concrete, but I think that the kind of spirit we have here is a very benign one. In this room, in the chapter house, you're familiar with going into large churches and finding graves under the floor. Yeah. In this room, there were 31 graves under the floor. 31 skeletons. Kaya naman nang tuluyang sinira ito noong late 1980s ay 31 bodies ang nakitang nakalibing sa ilalim ng sahig nito. Pinaniniwalaang ang mga katawan ay labi ng mga monghe sa katedral. Sinasabi ring maraming namatay dahil sa sakit na dumapo rito. Sa gabing iyon, ang Ghost Tech team ay sinetap ang static camera at inumpisahan ang investigations. Umupo si Jeff upang tanungin ang di umano'y spirito. Dito na naging creepy ang mga mangyayari. There's something that you can do to let us know that you can hear my voice. Please move something. Even throw something at me, I don't mind. I know that you're here and that you're listening. Now I guess I must be sitting on top of where lots of the skeletons were found. Can you come and take a seat next to me? I felt the floor move behind me and I heard footsteps right up behind me. Can you come and take a seat next to me? When we review the footage and audio, the footsteps are louder on Static Cam 1. Here is the audio taken from Static Cam 1. Can you come and take a seat next to me?
Heard you. Sorry you made me jump. Napatalon si Jeff sa gulat nang makarinig ito ng mga yapak na nagmumula sa likuran niya. Kalmado lamang siya sa mga investigation nito, ngunit sa pagkakataong ito ay napatalon siya sa sobrang takot. Nabitiwan pa nito ang recorder at muntik nang matapakan sa sobrang gulat. Magpagayon pa man ay walang ideya ang Ghost Tech team sa mga nakunan nila, na may nakunan silang mas nakakatakot pa. Ang static camera ay na-record ang ruins kung saan natagpuan ng 31 bodies. Ito ang nakunan. Isang dark figure ang na-record na naglalakad sa mga preserved coffin na nakadisplay sa pader at unti-unting naglaho na parang bula. Walang idea ang Ghost Tech team sa kung ano ito. Naniniwala silang nakakapture sila ng totoong espiritu na sinasabing gumagala sa musileo. Well, marahil ay tama dahil nga naman sa libingang natagpuan rito. Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Ang pamilyang ito ay nagsasabing ginagambala sila ng isang dark supernatural entity na gumagala sa loob ng bahay nila. Dahil rito ay naglagay si Martina ng mga static camera sa bawat sulok ng bahay upang mabantayan ang kaligtasan ng mga anak nito. Dito may nakuna ng footage na talagang makapanindig balahibo. Biglang gumalaw ang dalawang pintuan. Una ay inakala lamang ng bata na mama niya ito. Ngunit nang tawagin niya ito ay wala namang sumagot sa kanya. Nagpatuloy lamang ang bata sa paglalaro ng video game nang biglang hinila patras ang upuan nito na labis niyang ikinatakot at sumigaw ng mama. Ilang araw pa ang lumipas, si Martina ay nililinis ang carpet sa hallway nang muli ito ang nangyari. Muli ay gumalaw ng kusa ang pintuan at sumunod na lumutang ang vacuum cleaner sa ere. Nagsisigaw na si Martina at hinampas pa ito gamit ang mga kamay hanggang sa muli itong bumagsak sa sahig, pero ang creepy activity ay hindi pa rito nagtatapos. Habang walang kasama si Martina at ang anak nito sa bahay isang gabi, ay muli nakunan ng static camera ang living room kung saan sila nagpapahinga. I'm making video on the show. Muli na naman nagbukas-sara ang pintuan at ang handle nitong agresibong gumagalaw na tila ba hinahawakan ng di makitang nilalang.
Agad hinawakan ni Martina ang cellphone upang i-record ang pintuan nang biglang gumalaw ang purple desk chair patungo sa kanya. Sa labis na takot ay agad naghawakan ng mag-ina upang makalis sa loob. Ngunit tila ba ayaw silang palisin ng unseen entity dahil may humawak pa sa damit ni Martina habang papatakbo sila. Ikaw, Kamulti, ano ang gagawin mo sa ganitong sitwasyon? Ito ay na-upload naman sa YouTube channel na MTV. Sa footage na ito ay nag-imbestiga ang lalaking ito sa isang abandoned house na nakatayo sa di umano'y haunted location. Ang bahay ay pinamumugaran raw ng bad spirit. Tomodachi. 友達が欲しいんですか？気をつけて。はい。ちょっとテンパりすぎてまともな返答ができなくて申し訳ないです。質問ができないっていうか。ちょっと待って本当に。何本？あ、ずっと鳴ってる。違うか。美穂さん、ここにいらっしゃるんですか？どこ？音と声みたいなのがずっと聞こえてるけど、すごい静かにうなるような、違うな。Na-record ng kamera ang tunog ng nababasag na gamit. Na-record din ng kamera nito ang imahe sa likuran niya mula sa glass window. Di kalaunan ay isang tinig ng bata naman ang nagmumula sa palibot ng bahay. So ano sa tingin mo? Totoo bang multo ito sa abandoned house? O pawang gawa-gawa lamang din? I leave it up to you, Kamulti. Ang unang video natin ay mula sa YouTube channel na Simply Sarat, kung saan nag-travel ang grupo nila sa di umano'y extremely haunted witch resort. Nang nasa lugar na sila ay nakarinig sila ng mga kakatuwang tunog. எல்லாரும் இருக்கீங்களா? கைஸ், இந்த இடத்துக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமான ஸ்டோரி இருக்கு. என்ன
கைஸ் இந்த இடத்துக்கு பின்னாடி ஒரு மிகப்பெரிய மர்மமான ஸ்டோரி இருக்குது. இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 வீடுக்கு மேலே இருக்கும். நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. Mga tunog ang bumungad sa kanila mula sa gusali na tila ba may tao sa loob nito. Pumasok sila upang mag-imbestiga nang biglang ito ang na-record ng camera nila. யாரும் சாப்பிட்டு மரல வந்து இபாச்சி நான் பார்த்தேன் கண்டிப்பா பார்த்தேன். நீ பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். ஹலோ, யாரா இருக்கீங்களா? கொஞ்சம் கூட நகராதீங்க. அசைக்கூட ஒருத்த கூட அசைக்கூடாது. Nakakarinig na sila ng mga kalabog sa paligid ng bahay. Ngunit umpisa pa lamang ito dahil mas magiging kakilakilabot ang susunod pang mga mangyayari. நீங்க தான் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? நீங்க தான் இதெல்லாம் பண்றீங்கன்னா எங்க முன்னாடி ஏன் வர மாட்டீங்க? இங்க தான் உங்களை கொலை பண்ணி புதைச்சிட்டாங்களா? ஆமா கட்சி ஆமா இங்கிருந்து கட்சி சரிடா இருடா. இந்த இடத்துல தான் உங்களை கொலை பண்ணி புதைச்சிட்டாங்களா? இன்னமும் நீங்க இங்க தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்களா? என்ன சவுண்ட் கேக்குது? ஒன்று பண்ணலாம். ராகுல், நீங்கள் 2 பேரும் அந்த வீட்டை பாருங்கள். சரி, கடைசி ட்ரை. நீங்கள் அந்த 2 பேரும் அந்த வீட்டை பாருங்கள், நாங்கள் இந்த வீட்டை பார்க்குறோம். அவ்வளோதான், முடிச்சுட்டு அந்த ரிச்சுவல் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம். Nakuna ng camera nila ang isang silhouette ng babaeng dumaan sa loob ng gusali. Di kalaunan ay muli silang pumasok upang magpatuloy nang biglang makapanindig balahibong kaganapan ang muli nilang mararanasan. நீங்கள் அங்கே தான் இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் அங்கே இருக்கீங்கன்னா எங்களை வந்து பண்ணாதீங்க, தயவு செஞ்சு. உங்கள்கிட்ட நாங்கள் பேச தான் வரோம். கதவு பாய்ச்சி தானே அந்த கதவு மற்றதுன்னா உள்ளே போகலாம். வந்து தனியாக எப்படி சேர்த்துச்சு கதவு? ஐயோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம பார்த்தது கிடையாது. இந்த ரூம்குள்ள தான் இருக்கீங்களா நீங்கள்? வெளிச்சம் இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையோ? பாப்பா உண்மையாக ஆமையாக இருக்கீங்களா நீங்கள்? வெளிச்சம் இருந்தால் உங்களுக்கு பிடிக்காதா? So, totoo kayang nakakapture sila ng patunay sa multo ng mangkukulam na gumagala sa lugar? O ang lahat ng ito ay pawang gawa-gawa lamang? Ano sa tingin mo, Kamulti?
Noong 1679, ang Irish Catholic priest na si Oliver Planche ay naaresto dahil sa pagsuporta nito sa paniniwalang Katoliko. Dahil sa mga panahong iyon, kinukonsiderang isa itong malaking krimen ng English monarchy. Hinuli si Oliver at kinulong siya sa Newgate Prison ng London at pinatawan ng parusang kamatayan. Dito na naging weird ang story patungkol rito. Over 240 years later, noong 1921, ang ulo ni Oliver, yes guys, ang ulo lamang nito, ay dinala sa St. Peter Church, Ireland. At ang nakakakilabot dito ay dinisplay ito mismo sa isang decorative glass box. Ang St. Peter Church ay kinuha rin at i-display ang pintuan ng kulungan nito na mula pa sa Newgate Prison. Ang YouTuber na si Vicky Branshaw ay bumisita sa simbahan. Nirecord nito ang exhibit ng pintuan ng kulungan ni Oliver Planche nang sa hindi inaasahan ay may makakapture itong terrifying. This is the door of the cell in Newgate Prison, where St. was in prison for 8 months. He's a very interesting figure, because he was one of the first. Makikita ang maliit na butas sa pintuan ng kulungan nang biglang isang ghostly figure ang sumilip mula rito. Walang ideya si Vicky sa kung ano ang maputlang muka na nakita nito. Diin ba niya wala siyang alam sa mga visual effect upang gawin ang ganitong mga trick? At hindi rin niya napansin ang pangyayari bago pa man niya i-review ang footage. So ito kaya ang multo ni Oliver Planche na sumilip sa very old door ng kulungan kung saan 8 buwan siyang nakakulong habang hinihintay ang parusang kamatayan niya? O isa lamang itong imahe na nabuo ng ilaw? Ano sa tingin mo? Ang video nito ay mula kay Nooks Top 5 na galing naman sa YouTube channel ni Sabia L. Ayon kay Sabia, ang apartment nito sa Netherlands ay pinamumugaran ng nilalang sa kadiliman, something dark and sinister. Kijk, zie. Jezus. Oh. Oh my god. Oh my god. Sa paglipas ng mga araw ay nagiging intense ang paranormal activity sa apartment nito. Dahil rito ay labis ang takot. Ang nararamdaman ni Sabia sa kung anumang klase ng evil presence ang gumagambala sa tahanan niya. Licht elke keer. Oh. Dat was een stem. Dat was een stem. Oh, Jezus. 9 na buwan ang lumipas nang tuluyang wala ng post si Sabia sa YouTube channel nito na talagang nagbigay ng takot at palaisipan sa mga followers niya sa kung ano na nga ba talaga ang nangyari sa kanya. Pero 3 buwan ang muling lumipas ay nasurpresa ang mga followers nito nang muli siyang mag-post ng isang maikling video. Ang post ay upang ipaalam na nasa mabuti siyang kalagayan at finally, nakabili siya ng bagong apartment na malilipatan. Ang video nito ay may pamagat na Last Video, Haunted Apartment in the Netherlands. No more poltergeist activity for me. Well, gaya ng inaakala mo ay hindi pa rito nagtatapos ang bangungot ni Sabia. Ayon sa kanya ay nakaramdam siya ng ilang buwang kapayapaan sa tahanan nito. Pero di nagtagal ay mga strange things ang muling gumagambala na naman sa kanya
at mukhang nagiging palagian na naman ito. Isang gabi ay ang ilaw sa hallway nito ay muling nagpatay-sindi, kaya kinuha nito ang cellphone at nakunan niya ang magpapaiwalay ng kaluluwa niya sa sobrang kilabot. Dat licht knipperde weer aan een uitentaal. Het nieuwe huis. Dat. Oh, ik durf niet. Oh, ik durf niet. Ik bel wel. Nakita mo ba? Nang muling humarap si Sabia, sa likuran nito ay malakas na gumalaw ang ilaw ng kusa na nakasabit rito. Nang muli siyang nakatitig ito sa kanya at hinihintay siya. Kung ano man ito ay bumaba ito sa hagdanan, ngunit hindi na naglakas loob si Sabia at nasundan pa ito. Oh. Naniniwala si Sabia L na ang dark, malevolent figure na gumagambala sa una nitong apartment ay sinundan siya sa panibago nitong tahanan. Ano kaya ang entity ito, mga kamulti? May balak kaya itong masama kay Sabia L? Ang grupo ng mga Mexican ghost hunter na ito ay pumasok sa isang abandoned building na pinaniniwalaang extremely haunted. Di umano ay isang masamang entity ang nananahanan na rito. Hindi nga sila nabigo sa pagpunta dahil ito ang mga nangyari. ¿Dónde, compa? Sí, es una ratilla chiquilla, compa, y anda allá en el fondo. Ay, Dios mío. ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! No te pases de lanza, la agarré enfrente, compa. ¿Qué pasó? Ahí está, compa, ahí está. No manches. Aguas, güey, aguas. Ahí está, güey. Aguas, Alexis, aguas. Se estrelló Alexis, güey. Se estrelló en la puerta. Alexis, compa. Se estrelló. Ay, Dios mío. Sí, ahí estaba, compa. ¡Compa! ¡La puerta! Labis silang natakot sa mga paranormal activity na nagaganap sa palibot nila. Di pa nagtagal ay nakarecord na sila ng nakapangingilabot na pangyayari. A ver. Ay, Dios mío. Buenas. Hola. A ver, amigos. Sí, compa. Miren cómo está de antiguo. Payaso. Te dije que alguien de sombrero, payaso. Alguien de sombrero en la ventana, payaso. Ahí está alguien. ¿Quién eres? Ahí está alguien. Sí lo vi. Sí lo vi, compa. Sí lo vi. A ver. Métase, compa. Aquí estaba, mire. Aquí estaba parado, compa. Buenas. ¿Para dónde salió?
A ver, a ver, a ver. Buenas noches. Miren. Buenas. Aquí estaba parado, compa. Ah. Te lo dije, payaso. Sí. A ver. Y no hay salida, amigos. A ver. ¿Por la ventana esta? Miren, miren. Ay, Dios mío. Vean. Buenas noches. Te lo dije, payaso. Ah. Uy. Ay, Padre Dios. Ya me dio miedo, compa. Ya me dio miedo. Pero era como sombrero. Buenas. A ver. Hola. ¡Payaso! ¡Mira, payaso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está, payaso! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Oh, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Allá está la puerta! ¡Allá está la puerta, compa! ¡Mira, mira! ¡Ey! ¡Hola! ¡Mire, mire, 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 mire! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Se metió, compa. Aquí, por aquí se metió, por aquí se metió. ¿Dónde fue? Aquí. Aquí fue. A ver, compa. Aquí fue. Ay, Dios mío. Se los juro que aquí fue. Amigos, se lo juro que aquí fue, compa. Ah. Aquí estaba, payaso, aquí estaba, aquí estaba. ¿Eh? Se lo juro que ahí fue, compa. Ah. Ay, Dios mío. A ver, a ver. La otra puerta, compa, la otra puerta. En esta no. En esta no sería. ¿En aquella? No sé, fíjese en esta. ¿Era en esta? Puede ser. Ilang minuto pa ng pag-i-explore nila ay nakakapture sila ng malaking black figure na nakasilip sa kanila na nakasuot ng malaking sombrero. Mabilis itong nawala nang makita nila ito at tumakbo naman kaagad ang ghost hunter patungo sa figura, ngunit nawala na ito. So totoo kaya itong multo? O malamang ay nakadisguise lamang ito? Syempre para takutin sila. O may mas maganda kang eksplanasyon sa kung ano ang imaheng gumagambala sa kanila. Ang paranormal investigator na Casa Sobrenatural ay nag-explore sa abandonadong tahanan na matatagpuan sa Brazil. Sinasabing nakakakilabot ang bahay na pinamumugaran ng multiple dark spirits. Sinamahan siya ng dalawa nitong kaibigan upang maglibot sa sira-sirang bahay. Ramdam nilang kakaiba at mabigat ang hangin sa paligid. Energia muito pesada, mano, essa casa é sinistra, muito cabuloso, cara. Assustador esse Meu Deus do céu, Sandro. Sentiu o barulho, mano? Aquele lá no fundo, cara. Caiu aquele no fundo, cara. Você escutou? Cara, foi nitidamente. Quebrou, mano. Caiu, quebrou, mano. Pesada. Vocês viram que caiu uma teia ali, mano. Nossa, foi nítido, cara. Quebrou. Mano, caiu a teia ali, velho. Vou começar a jogar teia em cima da nossa cabeça, é louco? Tem alguma coisa aqui, cara, que não quer nós aqui, mano. Não. Escuta. Passa, mano. Passo, velho. Oh, oh. Nossa, tá andando, mano. Tá andando, mano. Você tá escutando? Tô, cara. Tem alguma coisa aqui, cara. Ai, ai, cara. Ai, ai, cara. Você é louco, cara? Vou passar ali, mano. Vou passar.
Meu Deus do céu, você não sabe o que eu vi ali, cara. Calma, cara. Eu vi um que é ali, eu vi uma criança. Eu vi... Claro, cara. Você não viram? Eu não vi. Meu Deus do céu, tinha uma criança aqui, cara. Meu Deus do céu. Cara, primeira vez, cara. Mas que uma criança vai estar aqui, cara? Será que morreu uma criança aqui, cara? Só caiu uma teia, cara. Aí você grita que viu alguma coisa que é. Eu claro que eu vou correr, mas eu não vi nada, cara. Ó, tá andando, mano. Tá andando, velho. Tá andando, mano. Ó, meu Deus, nossa senhora, caiu uma telha ali, cara. Você tá doido, mano. Cara, tem visagem aqui pra caramba, mano. Doido, velho. Gulat na gulat ang lalaki nang makita nito ang aparisyon ng batang nakatayo sa harapan niya mismo. Nagtapang-tapangan siya upang i-check ang area, ngunit wala na ang bata na nakatayo sa bahaging iyon. Muli ay isang bagay na naman ang nahulog, kaya agad na tumakbo ang tatlong magkakaibigan, makalabas lamang sa lugar. So nakakapture kaya ang grupo ng multo ng bata sa abandoned house? At tama lang na umalis sila. Can you find me? Ngayon mo ipaliwanag sa amin kung hindi totoo ang mga nakakakilabot na bidyong ito, na kahit mga eksperto ay ayaw itong panoorin. Kaya kung matapang kang nilalang, wag na natin tong patagalin. Tara. Ang paranormal investigators na si Josh at Johnny mula sa YouTube channel na Paranormies ay kinontak ng isang anonymous viewers na si Richard. Di umano ay may nakita itong mysterious journal na nakalagay sa kisame ng bahay niya na 6 na buwan nang lumilipas. Dito na nagumpisang maging kakaiba ang mga nangyayari sa bukirin nito na makikita sa Manitoba, Canada. Walang ideya si Richard sa kung kanino ang journal, pero naniniwala siyang ang journal ay pagmamay-ari ng isang mentally disturbed war veteran dahil sa mga nakasulat rito na patungkol sa digmaang kinasangkutan nito. Upang magkaroon ng kasagutan sa kung ano ang mga kababalaghang nangyayari sa tahanan niya, ay nag-setup siya ng static camera at labis na nagulat sa mga nakunan niya. Nang ma-receive ng Paranormies ang video ay labis silang na-excite sa matutuklasan nila pag nag-imbestiga sila rito. Pumayag si Richard na manatili ang mga paranormal investigators sa bahay niya ng 2 araw. Sa gabi ring iyon, ang Paranormies ay nasa kusina. Sinubukan nilang utusan ang unknown spirit na galawin ang mga barahang nasa lamesa. At ang susunod ngang mangyayari ay talagang gugulat sa kanila. If there's anything, can you move these cards? Just something like all you gotta do is just go like I just do something with the cards. Okay. Oh, that freaked the out of me. What yeah, now it's leveled. Level? Now it's starting to say stuff.
Isang upuan na nag-slide sa living room na nasaksiyan mismo ng dalawang mga mata nila. Kaya naman si Jordan ay nagsagawa na ng sensory deprivation session. Dito ay pinikit niya ang mga mata at taimtim na nakikinig ng mga kasagutan na magmumula sa spirit box. Dito ay nagtanong din siya sa kung sino ang gumagambala sa bahay. Nabigyan sila ng senyales na pinagbigyan naman ng unknown spirit. Let us know you're here. Thank you. Oh, my hands are shaking. Jordan. The cabinet is open, man. Oh, man. Okay, 2 meter to it and nothing happened. What? Okay, what happened? I was standing here and I was filming and then it just opened up. Blasting. Let us know. Thank you. Oh, my hands are shaking. Habang sinusubukan nitong i-contact ang espiritu ay biglang nabukas ng kusa ang kitchen cabinet. Ang dalawang magkaibigan ay naglagay ng 2 static camera sa kusina at nag-iwan ng 2 motion activated dolls sa ibabang silid ng hagdanan. Umakyat sila sa 2nd floor upang imbestigahan ang kwarto ni Richard. Ang kwartong ito ay kung saan natagpuan ng creepy journal sa kisame at ang susunod na mangyayari ay talagang makapanindig balahibo. Reason. Reason? Reason. What reason did you have? No. Oh, holy shit. Just flick the light on. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. Isn't it kind of strange that... Whoa. Nagbukas ng kusa ang ilaw at tila ba tumugtog ng marahan ang piano na nasa baba nila Richard. Wala silang ideya na ang static camera sa ibaba nila ay nakakapture ng dark image na gumalaw sa kusina kung saan nakalagay ang piano. Ngayon din nilang walang sino man ang nasa ibaba at wala silang ideya sa kung sino o ano ang creepy dark shape na nakuna ng static camera. So posible kayang ito ang may-hari ng creepy journal na natagpuan ni Richard sa attic? Totoo kayang haunted ang bahay ni Richard o may nakapangingilabot pang entity na naninirahan na sa bahay niya? Ano sa tingin mo? Ang video ito ay may caption na "There have been scary things in this house, but I finally caught something on video. Pagmasdan mong maigi." Napalingon ang babae nang mapansin nitong nagsasara ang pintuan ng kusa nang biglang muling nagbukas ng kusa ang pintuan na labis ikinatakot ng babae. Well, maiwan na lahat ng maiwan, maging labahin pa man yan. Makalayo lamang sa kung ano ang maaaring humila sa kanya papasok sa madilim na sulok ng pintuan. Ang tatlong magkakaibigang ito mula sa YouTube channel na The Clip Store ay nag-travel sa isang kilalang extremely haunted location ng Hiroshima Prefecture, Japan. Sa kalagitnaan ng kabundukan may nakatayong kastilyo
Walang impormasyon kung bakit ito naroroon at kung bakit ito naitayo sa masukal na kabundukan at kung bakit ito inabandona. Ang mga lokal na visitors ng kastilyo ay nagsasabing nakakakita sila ng mga misteryosong multo. Ang isa sa mga ito ay ang multo ng babaeng nakasuot ng itim na balabal. Pinaniniwalaan nilang ang dark figure ay mukhang mangkukulam o isang witch. Inumpisahan ng clip store ang investigation sa labas ng strange western style exterior ng gusali nang biglang makapansin ang cameraman nilang si Dai-chan. Malabo man pero nakapture pa rin ng camera ang tila ba isang bagay na gumalaw sa rooftop. Tila ba someone or something ang pinagmamasdan sila mula sa itaas. Nagiwa-hiwalay ang grupo upang mag-imbestiga sa tatlong palapag ng abandoned structure. Si Yasuke ay napunta sa isang kwarto na may isang old TV mula sa second floor. Umupo siya rito upang makinig at maghintay sa kung makakaranas ba siya ng paranormal activity na talagang mararanasan nga niya ilang minutong lumipas. Hey! Gacha! Yosuke-sanどう？ Dai-chan! ガッチャン！なんか触られた。あ、上おったろ今。しかも俺体触られたと検証しよったんや。この辺ポンって。 Ayon kay Yasuke, may tumulak sa braso niya ng napakalakas na naging sanhi ng muntikan nitong pagbagsak sa pagkakaupo. Tumakbo siya ng mabilis at nagsisigaw sa mga kasama nito. Nang nasa hagdanan na ito ay labis siyang kinilabutan nang makita niya ang isang imahe na nasa gilid ni Dai-chan na nakadungaw rin mula sa third floor. Sumigaw si Yasuke upang ipaalam at bigyang babala si Dai-chan, ngunit nang lumingon si Dai-chan ay wala na ang imahe. Naglaho ito na parang bula. So ito kaya ang espiritu ng babaeng nakikita ng mga lokal sa loob ng abandoned building? Ang ghost hunter kayang ito ay nakakapture ng totoong ebidensya ng paranormal. Ano sa tingin nyo mga kamulti? Isang malaking shoutout nga pala kay Lodi Milo Sultan na pinapa-shoutout rin ang girlfriend nitong si Palami Mendita. God bless sa inyong dalawa mga Lodi. Ang video ito ay mula naman sa TikTok page na Win MC Pics, kung saan ang lalaking ito ay nakakaranas ng mga strange thing sa tahanan nila. Mga kalabog sa paligid at mga ilaw na nagpapatay sindi ng kusa na kahit ang anak nito ay hindi nakaligtas sa mga pagpaparamdam. Days like today are no fun. No fun at all. Is it real? Yeah. Can I get it now? Stay there.
can go. Come here. It's okay. Di nagtagal ay tumigil rin ang paranormal activity pero panandalian lamang pala ito dahil sa paglipas ng mga araw ay muli na naman itong babalik at sa pagkakataong ito ay mas agresibo na ang mga mangyayari. Isang malamig na gabi, ito ang nakapture ng CCTV camera na nakalagay sa harap ng pintuan nila. Isang puting imayang nakunang lumulutang at gumagala sa harapan ng bahay nila. Dahil rito ay na-activate ang ilaw ng camera motion detector na nangangahulog ang totoo itong entity. Ang nakakakilabot pa ay naglilibot-libot ito sa harapan ng bahay nila. Tumatahol rin ang aso na tila ba nakikita nito ang imahe. Ilang gabi pang lumipas ay naulit na naman ang mga kalabog na paulit-ulit na nangyayari sa loob ng bahay nila. Panoorin mong maigi. So, I don't know if you're going to see what I'm seeing, but this is on repeat. This happens over and over, and then the knocking happens. The knocking, there it is, and it just goes and goes until you tell it to stop. Can you stop, please? I mean, it's just right there. That's new. Okay. Whatever you are, you gotta go. And that's... Yeah, I don't like that. I don't like that at all. Goodbye. Isang dark shadow figure ang nakunang papasok sa loob ng office ng lalaki kung saan maririnig din dito ang mga kalabog na maaaring kagagawan ng black shadowy figure. Nang makapasok siya sa loob ay biglang nagsara ang pintuan ng kusa na labis niyang ikinatakot. Hindi pa rito nagtatapos dahil isang gabi ito ang makapanindig balahibong muli niyang mararanasan. It is right there this time. Hello? Hey, no. No, stay there. Hey! Oh my God. Dude. It's okay. It's okay. Muli ay isa na namang shadowy figure ang nakunan at ang aso ay tinatahulan pa ito. Isang umaga ay ito naman ang makukunan niya sa basement. Go lie down. It's okay. Lie down. Stay. I've been doing this all morning and I don't have time for this today. Stop. Hey buddy. I got too much going on. You gotta cut it out. Oh shit. Okay. Just gonna set it up with paper towels and we'll just let the phone roll. I asked you if you gotta go or you gotta go downstairs or something, wherever you're gonna go. Calm down. He's okay. Please, not today. Holy cow. Oh my God. Nagbubukas ng kusa ang pintuan patungo sa basement. Kahit na isara man niya ito, ay muli pa rin itong nagbubukas.
at di kalaunan ay malakas na nagsara. Maaari kayang dito nanggagaling ang dark entity sa basement o gusto siyang papasukin ito? Either way, ano sa tingin mo kamulti? Totoo o gawa-gawa lamang? At kung ganoon man, papasok ka ba at bababa sa basement? Ito ay footage na napanood ng isang babysitter sa bahay ng inaalagaan nito. Nang i-play niya ito ay napanood nito ang sarili nang biglang isang imahe ang lumitaw sa likod nito. Dito na natapos ang video. Well, wala tayong info patungkol rito. Kaya kayo na ang humusga sa katotohanan ng footage na ito. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.